Kamusta? Huwag ka sanang bumitaw sa mga pangarap mo ha. Alam ko minsan makakawalang gana, lalo na kapag wala kang nakikitang resulta. Sabay mo pang mga hindi magagandang sinasabi ng iba. Sa mga pagkakataong isusuko mo na, titigil at hahayaan na lang mahula. Balikan mo lang ang mga dati mong rason. Bakit ka nga ba nangangarap? Hindi nakukuha ang tagumpay sa isang tulog lang. Lahat ng bagay ay pinaghihirapan, pinagpapaguran, at pinagtsatsagaan. Kaya kung nahihirapan ka ngayon, pagpatuloy mo lang yan. Malay mo, bukas mararanasan mo rin ang kaginhawaan. Ang pagsuko ang pinakamatindi nating kahinaan. Ang pinakatiyak na paraan upang magtagumpay ay ang sumubok ng isa pang pagkakataon. Mabuhay tayo sa sarili nating pagsisikap. Huwag mainggit sa iba at lalong huwag makipagpaligsahan sa ibang tao para lang masabing magaling ka. Huwag tayong mainggit sa malalakiang bahay, mayaman at puno ng material na bagay. Huwag na nating hilingin na magkaroon ng ganon. Ang dapat hilingin natin ay magkaroon ng katahimikan, puno ng pagmamahal ng pamilya, pagmamahal ng kaibigan, at higit sa lahat ay magkaroon ng sapat na lakas upang magawa ang iyong mga tungkulin. Sapat na yun para tawagin tayong mayaman. Maging masaya ka sa tagumpay ng iba. Imbes na mainggit ka, gawin mo tong inspirasyon para maging katulad ka nila. Tandaan, kapag ang bahagi ng puso mo ay may inggit, hindi nakakapagtakang ang lalabas sa bibig mo ay puro panlalait. Simple lang para maging masaya. Matuto lang makontento sa buhay at alisin ang inggit sa katawan. Kaya tara, samahan niyo ako muli sa aking pag-aalaga ng kambing. Ngayon nga pala ay day off ko. So pinagsama-sama ko muna sila sa isang malaking kulungan. Pinali ko muna sila para ma-general cleaning ko yung kanilang mga kwarto. Araw-araw natin inaalis ang kanilang mga dumi. Nang sa ganun may iwasan natin yung pagkakaroon ng sakit. Dahil gawa sa kawayan at kahoy lang ang aking kulungan, ito ay nire-repair ko araw-araw kapag may kakaroon ng sira. Siyempre, ito ay mga kambing, hindi natin ito makokontrol sa kanilang mga gustong gawin. Tinanggal ko na rin lahat ng kanilang dumi sa ilalim ng kanilang kulungan. Kung makikita nyo, maraming to yung dahon ng napier grass sa harap ng aking kulungan. Pag nag-ulan kasi, medyo maputik dito kaya nilagyan ko muna para hindi kami mahirapan. Tatanggalin ko na lang siguro to kapag nagtag-init. Yan nga pala ang aking supportive na asawa. Lagi yan sumasama sa akin tuwing day off ko. Lagi rin yan nililinis ang kapaligiran ng aming bahay kambing. Gusto kasi niya magkaroon ng mini farm. Siyempre, chine-check ko na rin po ang kalusugan ng aking mga alaga. Yan nga po pala si Big Mama. Nakita niya naman talagang big. Ito naman si Tae. Isa siyang buntis. Iba kasi yung dumi niya kaya nabigyan namin siya ng palayaw na Tae. Ito naman si Bulag. Nagkaroon siya ng pink eye nung pagkakabili pa lang namin. Awa naman ng Diyos, gumaling siya. Ito naman si LV. Siyempre kay Ate LV siya kaya LV na rin pinangalan ko. Yan. Ito naman si Borsilo. Nag-iisa kong barako. Yan po ay F4. Nabili natin siya sa may Sariaya, Quezon. Madalas kwarto lang naman yung Borsilo ang lagi kong nire-repair. Ang lakas kasi niya. Laging gustong makawala. Lagi niyang gustong pumunta sa mga babae. Yan nga pala si Arte. Yan naman si Liit. At syempre ito naman si Yumi. Yan, pakita ko sa inyo na maayos si Borsilo. So siya is 8 months old pa lang. Malaki na rin siya, nagagamit na rin namin.
Masarap panoorin ng aming mga alaga. Hindi pa sila nagsisimulan dumami dahil wala pa dyan nanganganak. Kaya kasimula pa lang din naman namin. Yan, hanggang sa inabot na kami na hanggang gabi. Kaya kailangan na rin namin umuwi. Ganun talaga kapag day off namin, inuubos na lang namin yung oras namin sa aming pag-aalaga ng kambing. Medyo nakakapagod, pero okay lang, sulit naman. Tanggal din naman ang stress mo sa pag-aalaga ng kambing. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli ulit. Paalam!